Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Narito naman po tayo para sa ating pagninilay sa ating mabuting balita. At ang ating pong mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 10, talata 13 hanggang 16. Ang tagpong ito sa Marcos 10:13-16 ay nagpapakita ng pagmamahal ni Jesus sa mga bata at ang kahalagahan ng pagtanggap sa kaharian ng Diyos nang may pusong tulad ng isang bata, mapagpakumbaba, nagtitiwala at walang pagkukunwari. Maraming beses na po sa ating buhay na nagiging komplikado ang ating pananampalataya dahil sa takot, pagdududa at pagiging abala sa mga makamundong bagay. Ngunit ipinaalala sa atin ni Jesus na upang mapabilang sa kaharian ng Diyos, kailangan nating bumalik sa simpleng pagtitiwala tulad ng isang bata. Isang pananampalatayang hindi nag-aalinlangan at lubos na sumasandig sa Kanya. May tanong po ulit tayo ngayong araw na ito para po sa ating lahat. Ako ba ay may pusong mapagpakumbaba at nagtitiwala sa Diyos tulad ng isang bata? May mga hadlang ba sa buhay ko na pumipigil sa aking buong pusong paglapit kay Jesus? Paano ko maipadadama sa iba, lalo na sa mga bata, ang pagmamahal ni Kristo? Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong magkaroon ng pusong tulad ng isang bata, mapagpakumbaba, buo ang pagtitiwala at laging handang lumapit sa iyo. Alisin mo ang anumang hadlang na pumipigil sa aking pananampalataya. Tulungan mo akong ipadama sa iba, lalo na sa mga kabataan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Amen.